From G variant na facelift namin siya to 2020 na Q. Nagpakabit ako ng cruise control. Ay, nakakabit yung cruise control sa ganito? Gumagana siya. May abang siya. So, bibili ka na lang ng switch. Magkaka-cruise control ka sa 2,500 pesos? Fuck. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang sobrang sikat na SUV dito sa atin sa Pilipinas. Wala nang iba kundi ang Toyota Fortuner. Noong 2017, yung G variant, ito yung nagsisilbing workhorse ng pamilyang Pilipino. Ito kasi yung pinaka-affordable na paraan para magkaroon ka ng new generation ng Toyota Fortuner noon. Sa Pilipinas, dalawa nga yung option na binibigay ng Toyota. Meron kang 2.4 na diesel, ito yung tunay na pambatutol. Gamit ang bagong GD engine technology, naging mas matipid to sa diesel at mas malakas yung hatak kumpara sa mga lumang modelo. Available nga rin to sa 6-speed na manual tsaka yung 6-speed na automatic. Doon naman sa gasoline na option, meron kang 2.7 liter na engine. Mas mura nga yung unit nito sa showroom. Pero dahil sa mahal ng gas at fuel consumption, mas kakunti kumpara to sa mga diesel na syempre binili natin. Pero pagdating sa G na variant, ito yung tinatawag nilang the best pagdating sa practicality. Isa to sa mga mapatok talaga pagdating sa mga second hand na market. Ito nga yung nagiging choice nila madalas sa mga rental companies o sa mga government officials dahil bulletproof yung makina. Tsaka syempre, napakadali hanapan ng pyesa niyan. Ngayon, kung ako yung tatanungin nyo kung bakit nga ba naging hit yung 2017 model ng Toyota Fortuner, naging sobrang popular to dahil sa resale value at reliability. Yun lang naman talaga kapag Toyota boys eh. Kahit ito yung base model, nakukuha mo pa rin yung modernong luxury SUV look na sikat sa kalsada. Ito rin yung mga panahon na lumalabas na yung mga issues na ibang competitors kagaya ng mga overheating, yung mga sensor, yung mga SUA, yung mga nagbabanggaan tol, hindi mo makontrol, di ba? Kaya lalong mas tumibay ang tiwala ng Pilipino sa Toyota Fortuner. For sure, sobrang daming naka-Fortuner sa atin. Kami nga meron eh, di ba? Pasukin natin yung mundo ng Toyota Fortuner, guys. At sa mundo ng pagre-remap, kung safe ba talaga to? Meron tayo ditong naka-remap na Toyota Fortuner, boys. Grabe, naalala ko nung bata ko tapos nakabag ako. Para akong hinatak ng tatay ko sa likod sa sobrang lakas ng torque. Tara, pasukin natin ang mundo ng Toyota Fortuner. Simulan natin yung review. Let's go! Dala pala natin guys yung ating Hilux para medyo twinings tayo. Para sa mga naka-Fortuner dyan, ano yung mga pwede nyong ilagay para makita natin. Baka nandito yung mga iniisip nyong upgrades tol. Papakita namin sa inyo, share namin sa inyo ng owner kung ano yung kwento ng kanyang Fortuner. Okay, let's go. Tawagin natin yung owner guys. Oy brother, ano pangalan natin? Dan Alden Contreras. Ayun, magandang hapon bossing. Bossing, napaka-pogi naman ng Fortuner mo. Salamat. Medyo madumi kasi naulanan eh. Daily work to, papi. Daily. Pakilala mo naman yung sasakay mo sa amin. Ito si Storm. Stormtrooper actually. Storm for short. Daily ko siya. Nakuha namin siya noong 2017. First batch nung lumabas yung facelifted na gen ng Fortuner. Bakit ganitong model yung kinuha mong Fortuner? Nung time na naghanap kami ng SUV, kasi galing ako ng FDA, so maliit na sasakyan. So sabi ko, parang mas gusto ko ng mas maluwag. Pinagpipilian nun is Montero or Fortuner. Ang gusto ko talaga nun, Montero. Nung time na bibili, hindi ko alam na bukas pala yung kasa ng Mitsubishi. Kasi after Christmas parang sabi ko, baka sarado. Nadaanan namin yung Toyota Pasig. Inquire nga. So, ayun, napunta sa Fortuner. Yung model ng Montero, yung Career na to? Oo, bagong mukha na rin. Tapos Okay. ang specific lang talaga is manual. Tapos Okay. nung nakuha to, after a month, lumabas yung 4x4 na Montero. Parang konti lang yung lumabas nun na 4x4 na may sunroof ng Montero. Ay, Manual. top of the line, no? GLSV, no? Basta konti lang siya, konti lang yung nun. Saglit lang din lumabas. 1M na yun ngayon, tol. Sinilip ko yun, bumibili ako ng Hilux. Sabi ko, sa akin, mahal na ito. Oo. Pero yun yung Ayun. leather interiors, no? Tapos manual na 4x4. Happy ka naman sa Oo Fortuner naman, mo? happy. Si Storm? Oo, God, sobrang happy kasi hindi nagbigay ng sakit sa ulo to. Modelo yun, tol, eh. Yung FD mo, papi, yung masakit sa ulo yun? Backstory lang konti dun sa FD. Nung nag-pandemic, parang nawala na akong gana kasi syempre hindi ka lumalabas, hindi mo ginagamit. So, tinry ko i-post. Nung sabi ko hindi ko na ibebenta, nag-delete na ako ng post. May nakalimutan ako isa. Biglang sabi, silipin namin, ayaw niya nang bitawan. So, nabenta bigla. Siya lang yung nag-iisang tumingin. Oo. Nabenta para. Pangregalo dun sa jowa niya. Hindi, papi, maganda naman talaga FD. Lalo na interior nun, no? Sobra. Classic na siya ngayon eh. Papi, kamusta ang buhay ng galing sa lowered na buhay? Lowered yung sa'yo? Stance yung pogi yung mga ganun fitment, no? Pinang-autocross ko, lahat. Pwede mong daling kahit saan. Pero ngayon sa SUV, syempre from lowered to lifted, parang ang sarap
Hindi mo ramdam yung mga lubak, ganyan. Fact check, hinahanap mo rin yung baha. Oo. Hinahanap Kahit mo rin 4x2, yung matataas na sige. Hindi ka natakot dumaan sa mga sa mga matataas na tubig. Masarap lang sa feeling pag galing ka ng lowered na kotse. May kita mo yung splash sa gilid. Oo, Pops, no? totoo. Napansin ko kasi iba yung mukha. Parang since sa 2017 na face, iba ang Oo. kanyang itsura, no? From G variant na facelift namin siya 2023 to Q. Finacelift yung mukha niya guys para sa newer na model ng Fortuner. Palit kami ng grill, ng headlight, tsaka ng front bumper. Tsaka yung taillight. So para siyang SIR na siya, no? Parang gano'n. Hindi na siya bigote. Oo. Actually maganda na yung lumang Fortuner, brother, ano? Pero nung nilabas tong mukha na to, naalala ko yun, ang ganda Ang talaga. ganda, no? oo. Iba talaga. Parang lumiit nga yung headlight niya guys, mas naging matapang siya. Oo. Tsaka Diba? naka-bi-LED na siya. May projectors. No, projector na Ito guys, siya, yung stock na, hindi na siya pwedeng palitan ng bumbilya. LED, oo. Syempre maraming naka-Fortuner na 2017 yung old face sa atin. Kapag magpapalit ba ng ganitong setup ng mukha, may ba to? Bolt-ons lang to o may medyo may komplikasyon? Sa headlight, kasi iba ang socket nung G sa Q na headlight. So, nag-modify kami doon, nagpalit kami ng socket para mapagana. Pati yung DRL niya. Naka-always on kasi yung DRL. So, kailangan mo maghanap ng paglalagyan ng wiring nun. Pero ever since nalipat yung ganitong na facelift mo siya, wala ka naman na naging problema. Wala. Basic lang siya ganun. Basic lang. Basta yung electrician mo na magkakabit, okay gumawa. Brother, ang tanong ko, no, ano tong natin? Bakit may ganito? Ang laki. Ang laki. Ito yung ilaw ni San Pedro. Hindi, joke lang. Aux light. Kasi Okay, guys, madalas kaming bumiyahe gabi. Sa expressway, di ba madilim? So, hindi kaya minsan ng mga headlight. Kailangan mo ng Pero pang expressway lang na yung ikaw lang, solo lang. Kasi nakakasilaw talaga siya. Spot. Kung flood siya, pwede mong bukas kahit sa city. Pwede Almost namang parang mapuno. 800 meters yung buga niya. Ito yung padiretso. Ito yung padiretso. Oo. So, tutok talaga siya kung Sa mga magko-comment, boss, abala ka sa kaya nga may on and off no? Oo. Tsaka may cover yan. May cover guys. May cover. Nagpalit ka na rin ng fog lights? Naka-projector Projectors? siya na may high and low. Usually guys, sa mga modelong kotse, mahina talaga ang headlight, papi. Yes. Oo. Kasi hindi mo na rin siya pwedeng palitan eh. So, default na mahina talaga siya. Ang next upgrade dyan yung fog lights. Fog lights. Ngayon kung mahina pa rin, saka tayo maglalagay ng Na aux light. aux lights. Ganda talaga ng mukha no? Papi, mas gusto mo ba yung ganitong mukha kaysa sa LTD? Parang mas gusto ko yung ganyan. Yung LTD medyo no? Parang naka-body kits Naka-body kits na ako. Tapos, di ko alam kung yung LTD ba yung itim yung bubong. Ito talaga magandang face Papi, tanong ko lang, di ba kasi minsan may mga colored, ayun parang colored yung ganito. Yun yung G variant. Yung parang base model. Parang 2017 yung base model na ganito nun. Matte na gray tapos matte black. Naka-lift ba ang kotse mo o hindi? Stock height, pero medyo tumaas siya kasi parang yung tain suspension na kinabit. Ito guys, pakita natin. Naka-tain yan. So, ang kinabit, parang may additional 1 inch ata siya. Tapos sa gulong, naka-65 series ako. Kasi ang stock is 260, 18. So, ngayon, naka-265, 65 ako. Ganda ng D1 spec na caliper guys, Custom color, pina-repaint ko kay OSMR. Ang ganda ng kulay. Ito, lupap na pa. Brother, anong kulay itong mags natin? Jungle green. Jungle green. Nakuha ko siya nung 2024 Tokyo Auto Salon sa Japan. Nadaanan ko lang siya kasi sa Tokyo Auto Salon eh. So parang naghanap ako. Tinatanong ko yung mga tao doon sa booth kung for sale. Sabi niya, punta daw sa mga local store ng race sa Japan. So hanap ako hanggang sa, sabi nila, parang 30 days gagawin. Parang 3 days na uwi na ako ng Pilipinas. So sabi ko, gusto ko mag-uwi ng mags. Ikaw na nagpintura, ganon? Hindi. Original Ako paint nagagawa yan. guys. Matapo. Original paint yan. So parang sabi nung nagtitinda sa Japan, yung black mas mabilis. So sabi ko, sige, how many days? Sabi ko gano'n. Sabi niya, 10 days. Hindi pa rin. So sabi ko, sige, I'll go for the green. Tapos pinasabay ko na lang dun sa tropa kay Kevin Limpiada. Hanggang sa natipuhan namin yung green. Tagal ko rin inantay, 6 months. Paano dumating? Kasi parang inantay pa namin ni Kevin na mapuno yung container nila. Kasi pinasabay ko lang sa container. Kasi hindi yung store, hindi sila nag-ship sa Pilipinas. Ganda. Ilang mm to, brother? Yan, 360. 360 mm. 390 ba ang pinakapasok sa 18s? 380. 380. Sa 18s. Pero bolt-on Bolt-on lang, papi? bolt-on. Wala tong conversions? Wala. Etong DRX na to, yung kulay niya, share ko lang din.
Parang hindi ko alam kung meron pang ibang naka-jungle green dito sa Pilipinas. Ikaw lang yan, tol. Ganda ng kulay, guys, oh. Kasi ano siya eh, doon mo lang talaga ma-order. Unless magpapaano ka ng sa mga dealer dito, mag-order ka doon. Hindi kasi siya parang nasa shelf lang na ordering ko yung ganung kulay. Nilabas siya sa Japan, limited lang din. Brother, yung ibang Fortuner, binabody color ang gilid, no? Hindi ko type. Parang Off-color kasi Oo. minsan, no? Off-color kasi parang magiging super puti yung ano. Hindi ko rin type. step board ba natin? Stock. Katulad ng Hilux, pinapalitan din to. Pwede. Yung mga pwedeng Jaos. palitan. Oo, pwede. Pwede rin. Pwede rin siya. Actually, yung sa Hilux tsaka Dan, parang pareho lang, tapos minomodify na lang yung ano. Ito, itim talaga to. Hindi, pinalitan ko White din. to, di ba, dapat? White siya, white. Pinalitan ko din siya ng piano black. Galing to sa tropa din. Parang hindi niya type nung sa sasakyan niya. So, sabi niya, swap tayo. Guys, nakakatawa kasi ito, papi. Hinahatak lang to, eh. Oo, inahatak lang. Huwag nyo hatakin, guys. Patay yung salamin nito, eh. At tas napansin ko kanina, color gold. Gold na lens, galing kay Bads. Ano to? Galing ako sa blue. Sabi ko, para lang maiba, gold. Pero, mas okay siya kaysa sa blue. Kasi, mas hindi nakakasilaw. Yung, anong variant nitong Fortuner? G variant na manual. Oo. Hindi pa pala siya Base naka, model. Hindi pa. Disc brakes. Parang lumabas yun after a few releases nila ng Fortuner. So ito nga pala yung unang batch, guys. Oo, unang batch. Digital pa siya kasi base model. After a few months, 6 months ata, lumabas yung mga digital na pindutan na. So Okay. medyo madaya si Toyota. Sana nag-antay na lang, no? Oo. Pero minsan kasi, brother, kakaantay mo, hindi mo Parang na nabili, nawawala no? na, oo. Nawawala na yung, Tama na tong yung antay ko. fire. Oo. Wala na. Tagal pa naman, buwan-buwan. Hmm. Dito sa likod ng itsura ng ating Fortuner, papi, ano mga upgrades na pinaglalagay natin dito? Palit ako ng taillight na Orig Q. So ano siya, yung blinking lang siya. Kasi meron lumabas yung parang LTD ata yun, yung may sequential. Maganda rin pero mas prefer ko yung Q. Kasi parang, Na orig. parang Banawi spec ba yung may ganun? Thailand kasi yun eh. Ay, yung gumigilid? Yung pag nagpalit ka nag-upgrade ka, Thailand na lang kasi siya eh. Yung gumagano. So ito, Ito, orig. Orig siya na Toyota. Orig na Q. Toyota. Okay. Okay, sana brother kung kung yung Kung smooth lahat, yung transition. smooth. Kaso parang isa-isang... Isa-isa eh. Tinanggal ko lang yung Fortuner na Mas lettering. malinis. Kung pwede ba natin share sa kanila paano maging ganito yung palit garnish. Hindi. Ano lang siya, yung lettering kasi ng Fortuner sa likod. Yung mga mga newer models. Ano lang siya, naka 3M. So pwede mo siyang tanggalin ng pantanggal ng emblem. I-flip lang, ganun. Tatanggalin mo lang siya. Parang gagamit ka lang ng dental floss, ganyan, para matanggal. Kasi lininisin mo na lang yung bakat. Kasi nag-iipon ng dumi. Oh, totoo. Oo. Yung brother, yung watermarks, no? Puta, ang hirap. Hirap alisin. Ang hirap alisin. Mas maganda yan. Hindi na maipunan ng dumi. Oh, by preference, guys, by preference. Tapos, brother, ito ano to? Toe hook. Itong toe hook. Nagamit mo na to, bro. Meron akong basket dito sa likod. Kasi pag bumabiyahe kasi kami sa probinsya, medyo maraming gamit. So, imbis na dito sa likod, dito sa basket na lang. Ang pipes pala natin HKS na side exit. Full exhaust to, brother. Full, yung mid-pipe stock, pero naka-Borla na downpipe. Brother, ang problema ko sa Hilux ko dati nung naka-side exit ako, ang dumi sa gilid. pisngi. Mm. Dito sa'yo, Sa akin, since naka-remap na mausok, so dumudumi din siya, pero konti na lang. ay, nakalima pala to. Nako, ito na ata yung magla-lock-in sa ko, remap series. Magre-remap ba tayo, guys, o hindi? Comment down below. Pwede tayo pumasok sa interior mo. Sige. Daily car, nakatint talaga, no? Dati naka-light shade na X-Films. Tapos, since malapit naman na si Mrs., kailangan na magpalit ng Hindi na pwede mangulangot, Hindi na no? Hindi, ito, yung harap naka-light pa rin. Sa likod, naka-super dark. Ito, guys, light, oh. Kakaibang interior ng no? Brown, na. Brown. Pero ito ang orig, guys, eh. yes, Orig talaga medyo siya. madumi lang. Namudumi lang. Ano ang variant ulit nito, brother? G? G. Okay. G na manual. Pinili mo talaga ang manual, brother? Kasi lahat ng sasakyan namin manual. So parang, nung bata-bata, parang gusto mo talaga manual. Hindi, manual lang, ganyan. Ngayong medyo nagkakaedad na, parang gusto mo ng automatic. Hindi siya future-proof. Nagkamali tayo ng transmission, tol. Pero bakit? Bakit ayaw mo na ng manual? Hindi naman, pero kasi syempre hindi na lang din ako yung gumagamit. So, syempre iniisip ko rin yung si Mrs. na mas maganda, matic eh. Pero enjoy din siya gamitin to. Mas masaya naman talaga gamitin ng Hindi lang talaga enjoy pag traffic. traffic, yun lang. Naka-clutch ba to? Naka-racing clutch. Agoy, tapos ang laban, papi. Upuan, bossy. BK100 na Recaro. Railing, Recaro din. Recaro din. Ito guys, oh. Literal na
may payong sa Gedli. Di ba? Literal na daily, guys. Sa mga magtatanong, no? Siyempre, maraming tatay nanonood. Hindi ba masakit sa katawan ng Recaro seats? Hindi, mas komportable para sa akin. Ang hassle lang dito, boss, ang ayoko sa Recaro. Ang tagal bumaba eh. Oo, kasi parang ginaganon mo ang TNT eh. Kunwari, si Mrs. bibili ng palengke, no? Igaganon-ganon mo pa eh, no? Tagal. Tagal eh. Tapos hindi mo malalaman yung right click. Oo, totoo. Yun Kasi eh, no? paikot eh. Nakabase lang sa muscle memory ng Oo. ikot mo. Pero maganda guys eh, lalo na pag naka-clear tint. Papi, may bala ka pa i-clear tint to. Siguro sa future. Sayang yun. Dati galing ako ng ng clear tint eh. Light, eto light. Kitang-kita siya sa labas pag maliwanag. So ngayon medyo kailangan may family eh. So super dark sa likod. Super dark. Para mahimbing ang tulog. Sa loob wala. Basically ito lang. Palit ako ng panic na shift knob. Tapos lift na shift boot. So, yun. Tapos nagpakabit ako ng cruise control. Ay, nakakabit yung cruise control sa gumagana ganito? siya. Gumagana Paano siya. yun? May module, May ganon? abang siya. So bibili ka na lang ng switch. Brother, pwede ba malaman magkano yung ganon? Mura lang siya sa Shopee eh. Parang nasa less than 2.5. Tapos nagkabit lang. Magkaka-cruise control ka sa 2,500 pesos? Ano yun? Mura lang sa Shopee. Tapos may na siya, nakaabang siya. So isasaksak mo na lang yung... Ah, ito. Oo. So pag binukas mo siya dyan, Same spot pala. lalabas siya dun sa Yung green, guys. Mm. Okay. Hindi ba yun nakakatakot kasi Shopee yung cruise control? Hindi naman. Kasi may mga magaganda naman din na gamit sa Shopee. Cruise control, yung switch lang yung bibilihin mo? Tapos may cruise control yung mismong kotse? Oo. Hindi ko alam yun ah. Talaga? So ito lang yung kulang pala natin. Oo, yung switch na yan. Papi, nung bumibili ako ng Hilux, ang daming naka-green na naka-blue. Hindi nila inaalis eh. Oo, yan. Guys, oh. Tropa lang din Okay. nagkabit niyan, si Neil. Paano yung installation nitong Yung cruise control. Bukas lang siya nung etong sa likod. Tapos Pagbukas tatap mo, lang, yun ano? na. Oh, Shoot lang? Shoot mo lang yung yung socket. Teka, so saan mo nalaman to? Sa tropa, si kay Neil, parang may kinabitan siya. Sabi ko, pwede ba sa akin yan? Trinay namin, gumana. Pwede pala yun. Mm. O yung mga nagbayad nung susunod na variant para sa cruise control. 2.5 lang pala yun, brother. Parang Ako less hindi ko pa nga in-expect hindi ko in-expect na 2.5 lang pala. Magkaka-cruise control. Parang more or less 2.5. 4K mataas Oo. na para sa labor. Mataas na yun, mataas na. Subukan nyo guys ha. Mm. Hanapin nyo na lang sa Facebook groups, meron palang ganun. Gauge, ito mga gauge natin, brother. Ano to? Nandyan din yung mga boost gauge, ganyan. May Dito? yan, pwede ka mag-clear dyan ng check engine. Ganun? Shopee Racing din yan. Ito Shopee to? Oo, Shopee yan. Ito? So saan nakasaksak to sa? Sa OBD. OBD2. Ayan, OBD2. Yan. Pwede ka mag-clear ng dyan, ng mga check engine. So ang nalalaman niya is intake, voltmeter, Iba-iba, parang PSI. 82 Dami rin, ah. modes yan. 82 modes. Ang nakalagay lang dyan yung boost, tapos yung voltmeter, yung intake. Pakita natin yung engine. Sige. Yan, pakita natin guys. Silipin natin. Ano mga pwede nyong ilagay sa engine nyo para maging malinis, tol. Ano mga upgrades natin dito sa engine, brother? Ang upgrades lang, medyo nakatago eh. Stock modified turbo, tsaka naka-Reacher 6.9 na nozzles. Itong Cusco na battery tie down. Ang mga upgrades mo ba dito sa Fortuner mo mostly puro bolt-ons? Bolt on. May mga mga loads sa engine o wala? Meron yung nozzles, tsaka yung stock modified turbo. Para yun sa Fueling ng para mas mataas yung power nung sasakyan. so mabilis na siya, guys. Siguro. Pero kasi brother, kailangan din dahil nagpalit tayo ng gulong eh. Oo, mas advisable siguro na na mag-remap pag mas mabigat yung gulong kasi syempre may power loss dahil mabigat na yung gulong mo. So mako-compensate nung remap siguro yung power loss. Sa mga magtatanong, brother, saan ka nagpa-remap ng iyong Fortuner? Kay ProTune. Ayan, guys, ProTune ECU remap. Kamusta yung buhay ng naka-remap, brother? Masaya kasi walang bitin eh. Lalo na nakamalaki yung goma. So hindi ka mabibitin sa power pag humingi ka ng power. Fuel consumption, tumipid? Mas tipid para sa akin Kasi dun sa reading dun sa gauge, sa highway nagsa 17 kilometers per liter ako. Tapos dito sa city, daily ko parang average niya 9 to 11 kilometers per liter. Kasama na yung traffic. Yung brother, yung apak sa Sa Ay, hindi, gas. naka-manual ka kasi, no? Naka-manual. Pero syempre pag manual tas naka-remap, medyo mapapa-enjoy kang umapak. So Oo. hindi rin mabigat yung paa ko. Ay, hindi rin magaan yung paa ko, sorry. Stock modified na turbo, tsaka Borla na Downpipe. naka-downpipe. Brother, ano ang ginawa natin sa turbo natin?
Nagpalit ako ng 44mm na stock modified turbo. Parang stock housing, tas yung nasa loob parang may modified siya. May modifications yung loob, pero hindi na stock turbo yan. Mas mabilis yung ikot ata pag ganun. Kinailangan ba natin na... Teka, pero di ba sinasabi ng iba na pwede naman remap lang? Bakit ikaw, nagpalit ka pa ng turbo, Hindi mapakali. nakasibig kasi? Oo. Nakasibig Tsaka ano, natin. dumating yung parang nag-offer din yung tropa. Si Daron, nag-offer siya na parang galing siya ng stock. So, bibenta niya na daw yung Hilux niya. Gusto ko daw ba nung turbo? So, sabi ko, sige. Yari na. Mga, alam mo, mga tropang budol. Bro, nung nag-upgrades ka ng turbo, hindi ba to nag-check engine? Siyempre kasi Kailangan mo mag-remap ulit. Ganun. Kailangan mo mag-retune. Yung last na dyno namin after nung stock modi na turbo, September last year. 250 plus horsepower. Kasi parang plus, siguro sabi ni Kuya Ryan, plus 15 HP pa kasi naka big tires. Tapos 600 plus na torque. Brother, pwede ba natin maikot yung kotse? Pwede. Subukan natin guys kapag naka-remap ang isang Toyota Fortuner. Let's go! Papi, parang ano tayo, no? Ano tawag doon? Makajot. Makajot. Medyo sa torque kasi. So, medyo makajot siya ng konti. Masabi ba natin kargado to? Hindi, no? Remap lang siguro. Remap siguro. May kargado to, palit turbo to eh. Medyo kargado. Kamusta naman ang pagde-daily na nga semi-cargs na kotse? Masakit sa ulo kasi malakas sa clutch eh. Malakas sa clutch. Kasi syempre naka-racing clutch ka na, hindi naman pan-daily yung racing clutch. Medyo matigas. Ma-advise mo ba sila na magpa-remap ng sasakyan nila? Kung nabibitin sila or medyo galing kayo ng Honda. Anong basihan mo para mabitin ka sa Nakasakay ka siguro sa iba, no? Oo eh. Yun lang. Huwag kayo sasakay, guys. Yari kayo. Naengganyo ako kay yung kaibigan ko na unang nagpa-remap. So parang sabi ko, parang masaya yun ah. Actually, wala akong planong i-modify talaga to Fortuner kasi pang daily nga eh. Simula nung nabenta yung FD, parang nawalan ako ng kukut-kutin. Oo. Nagsimula sa blue lens hanggang sa maya-maya yung hood damper. Tapos, ayun na, kung ano-ano na yung kinalikot ko. Umabot ka sa remap, no? Oo. Ako kasi, ito yung same concern, no? Mm. Hindi ka ba natakot na yung lifespan ng makina maapektuhan dahil syempre remap engine Engine mods eh. Engine mods no? Oo, nung una. Parang sabi ko, shit, nakakatakot. Pero kung safe naman yung tune na gagawin, lang naman yun. Parang i-unlock naman yung potential ng auto. Level 10 na guys eh. Unlock na natin. May stages ka ba ng remapping journey? O Ang dami. rekta agad dito? Madami. Parang Ano yung unang remap stage? yung unang remap stage, parang yung tamang pangkulit lang eh. Tapos hanggang sa nabitin ako na nabitin. So remap muna? Tapos? Remap. Tapos sabi ko, nagpalit ako ng mags. Tapos naka 275 ako na tires. So sabi ko, tangina, sobrang bigat. Ay, sorry. Parang bumagal eh. So paremap ulit. Sabi ko, kung hindi kaya nung unang tune yung tires. Hanggang sa, ayun, nawili na parang pang 10 retune ko na ata. 10 tune? Pang 10 Ang retune. dami. Uy, ko. Uy. Medyo mausok lang. Boy, may hatak, no? Gagi, may hatak, tol. Meron. Eto, nag-check engine. Ano meaning nito? Bakit nag-check engine? Kasi... Sobrang bilis mo daw. Hindi. Parang MAF sensor ko, parang nagkaka-problema. So, ayan, check engine. So, dito sa Shopee Racing Gauge ko, pwede kang mag-clear. Panis. Ayan, cleared na. Cleared na. Pero ano yun? Nangyari talaga to? Nangyayari talaga siya. Okay. Pero kung ayos yung MAF sensor mo, walang ganito. Wala. Dami mong napalitan, tol. Yung MAF sensor mo, hindi. Yun yung Hindi, nadidelete naman daw. Nadidelete. Okay na. Pero Okay, sabi cleared. ni Kuya Ryan, parang palitan mo na. Sabi ko, sige. Wala pang oras eh. Ang natin, parang hinahatak ako sa likod. Yun yung parang, sabi ko, parang nasasanay na ako. Parechon kaya ako. Medyo nakukulitan ng ata si Kuya Ryan sa akin eh. Pero Shoutout kay Kuya Ryan, no? Sa tingin mo, brother, may pang 11 pa na remap? Possible pag nagpalit ka ng upgrade ulit. Ano yung mga susunod mong gagawin sa kotse mo na to? Medyo mabigat na yung mga pump shaft. Sa fueling kit na. Kailangan yun tumaas pa yung power eh. Pero, saan mo ginagamit? Ano ko naman daily? Wala lang, pangkulit. Minsan, pag may run, sasama ako sa run. Ako yung SUV makulit sa likod.
Guys, to prove na safe ang remapping, brother, anong order na natin ngayon? 111,000. 111. No, nag-remap ka ng... Nasa 70 plus lang. So may mga 40k kilometers na yun, tol. Oo. Kung saan ko na nadadala, nag-Ilocos Norte, nag-Apari, nag-Bataan, Zambales. Maraming nangungulit sa'yo sa kalsada. Oo, madami. Oh, tsaka wawa, no? Hindi nila alam, pro-tune to, tol. Medyo may mga makukulit din. Ano? Mas iba pa yung hatak niya kung highway terrain na tires. O, ano bang goma natin? All-terrain ako na Falcon na 83W. So medyo mabigat. Deceptive yung kotse. Akala mo pang trail, no? May bala ka bang bumalik sa stock na map? Pag Stock map? ibebenta siguro. Pero parang wala akong balak ibenta eh. Oh, first owner ka nito eh. Yung FD, kaya lang naman nabenta yan kasi ayaw nabitawan ng sinilip eh. Parang ayaw mo pa pala. Oo, presyong ayaw ibenta yun. Yung FD? Magkano FD? Nabenta ko yun ng 400 din. 410? Oo. Pero kargado ng 1.8 pyesa. V. Wala. Stock yun? Ano yun, naka body kits, tapos Yung kits o rig? HC Racing. Uso nun yung HC Racing na plastic eh. Tapos naka-interior, tsaka Ano coilovers. mags? EP3, Type R EP3. Tapos 410? Matic yun, manual? Manual, 1.8 Oh? V yung base model. Toos, gogo! Walang airbags, walang ABS, taas. Ang taas na Pero siya na! nga yung ibenta. Parang sabi ko, hanggang dyan na lang po eh. Kasi ayaw ko nga talagang ibenta. Sabi, sige, babalikan namin bukas, magda-down na kami ngayon. Nalungkot ka nun, no? Hindi. Oo, syempre. 410? Nalungkot ka? Sa nawawala yung memories eh. Pero syempre sa 410 masaya ako kasi Oo, masaya presyo ako. nga yung ibenta yun Ang eh. taas nun, tol. Mataas siya, pero sariwa yun. Sariwa. Yun naman yung binabayaran doon. 2007 model, tapos 80,000 kilometers. Pinang daily ko din yun eh. Tapos Okay. ito, coding car lang ko Coding dati. car. Paano siya, no? Uy, gago ah. Putang ina. Uy, parang Parang may vacuum. parang hindi comfortable yung sakit. Nakakatakot, tol. Guys, hindi naman kami mabilis, no? Binibigyan lang ng onting pull para ma-feel natin yung remap. Tol, parang yari talaga sa akin yung Hilux ko. Yari bukas yun. Para kang hinahatak. Hinahatak sa Para ka likod. nakasedan. Oo, pero ang maganda kasi dahil rear wheel drive. Kaya yung hatak, putya yung torque, putya halimaw, tol. Alam mo yung bata ka, nakabag. Hinahatak yung bag mo, ganun. Parang ganun eh. Ouch. Yari. Gago. Putong. Papi, iba talaga, iba. Iba siya. Pero sa bagay, kasi nakailang remap ka na eh. Makukuha mo ba to in the first remap o hindi? Hindi. Kung Dami mo kasing ginawa na yung remaps. mga pang-sampu na ata yan, medyo nakukulitan na ata yung tuner, si Kuya Ryan. Pero mabait si Kuya Ryan, si Pro mabait Chun. yun. Sobrang bait. Sobrang Sobrang bait. dali kausap. Kaya nga, kahit 20 siguro remap, okay lang. Anong ma-advise mo sa mga all-stock na Fortuners na gusto magpa-remap? Sa mga manual, kagaya nung laging sinasabi ni Kuya Ryan, kailangan mo magpalit ng clutch kasi syempre tataas yung torque, medyo hindi kakayanin, bibigis yung lifespan. Yun din yung laging sinasabi sa kanila, Kuya Ryan. Simula nung 2022, bibigay yung clutch mo. Sabi ko, palit ka na. Naniwala ka nun o hindi? Noong una hindi. Pero hindi, no? Gastos kasi yun, Kuya Ryan gastos eh. Sabi ko, Pwede kay Kuya yan. Ryan, parang, hindi, gusto ko sira yung clutch ko eh, bago ako magpalit. Kasi yun yung, yung gusto ko eh, parang, para hindi mabigat gumastos. Oo, totoo naman parang, din. Hindi pa sira eh. Kasi sa mo naman, bibenta mo ba yung clutch? Hindi Oo, naman. hindi mo rin naman mabibenta. May pabibili mo ng second hand Sulitin mo, wala. Wala naman din. No? Sulitin mo na lang. So sabi ko, pag sira na, kagaya nung stock modified turbo. Nasira mo yung stock mo? Hindi. Yung stock mo, hindi? Hindi. Kaso nagkaroon lang ng magandang offer dun sa stock modified turbo. Kaya kinuha ko na. Pero kung hindi, sabi ko kay Kuya Ryan, sige na, sagad mo na yung tono para pag sumabog yung turbo, palit ang turbo, hindi masakit sa dibdib. Magastos lang, pero hindi masakit sa dibdib kasi papalit ka ng sira eh. Sabagay. Di ba? Kamusta naman kay wifey? Ang reklamo niya lang yung clutch kasi medyo tumigas ng konti. Pero ngayon malambot. Nadadrive niya naman to? Nadadrive niya pag kasi yung work ko, nagre-require minsan na pumunta ng out of town. Sagot ng office yung transpo. So, kami, 1
walang maghahatid sa kanya, kaya siya gumagamit. Na-daily niya, minsan 1 week siya lang gumagamit. Nung Hindi pa naka-clutch. hindi pa naka-clutch, tuwan-tuwa siya. Ngayon, medyo, ano ba yung clutch mo? Kasi medyo may sipa eh. Brother, kapag ganyan, bibila mo ng automatic. Meron kami automatic sa bahay. O ba't hindi niya ginagamit yun? Ano pa, medyo matagal na natambak eh. So, kailangan i-refresh. Kailangan i-refresh. Car guys naman, papi, yan yung mga gusto natin eh, no? Oh, project car. Nice, may nasira. Ganun. Oo. The joke lang guys, ayaw namin na may nasisira. Ano yun, gastos yun. Gastos eh. Pero, syempre, mamamodify mo eh. Sabagay. Brother, any shoutouts? Shoutout dun sa staff ko sa Detail Avenue X Attention to Details. Sa ProTune, na-remap ni Kuya Ryan sa ProTune. Ang last is yung mga tropa ko sa KDGD. Yan, sila Lloyd, sila EJ, sila JR yan. Mga kabudulan kayo mga yan eh. Tsaka si Aaron Miembro. Ayan, number 1 budol. Brother, again, salamat. Salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video natin na to guys. At abangan natin kung mareremap ba si Trump, yung ating Hilux, tol. Kailangan na. Kailangan na, tol. Sa Mm. bagay. Hindi na kaya ng power mode eh. Oo, wala na. Yung power mode na yun, ay yung power kanina, walang power mode yun. Eco yun? Hindi, normal mode. Normal pero pwede kang kung gusto mong mas mataas yung hatak, di ko alam kung placebo effect, magta-throttle controller ka. Pero sabi ni Kuya Ryan, hindi na daw kailangan. Abangan nyo guys sa mga susunod na video kung ano pang gagawin natin kay Trump. Pero dito na magkita po sa ating video guys. Let's go!